Bago tayo magsisimula sa ating araw is maaari ba tayo bukas lahat at mag-prepare sa mga
lupa at iba pang mga natural na anyong lupa. Ang mga bundok ay madalas na destinasyon para sa hiking, climbing, at iba pang mga outdoor na aktibidad. Ang bulkan ay isang uri ng anyong lupa na mataas at nagbubuga ng mainit na magma. Labang ang mga batong malalaki at mainit kapag pumuputok. Ang talampati, isang patag at marapal na anyong lupa na matatagpuan sa ibabaw ng bundok. Ito ay may malamig na klima at magandang tirahan at taniman ng mga halamang gulay. Ganito siya. Magaling. Kung may naman may kaya sa pangalawang pagkakasya. Nagsimula ang pagsikat ng mga Amerikano dahil sa labis na pagtuloy ng British sa mga kolony na walang pansin sa Ang kapatagan ng isang malawak na lupaing patag o flatland, tinatawag itong plains o hills at tulad ng lambak o valley na isa ring lupaing patag. Ang pulo o isla ay isang bahagi ng lupa na higit na maliit sa kontinente at higit na malaki sa bato na paliligiran ng tubig. Sa disyerto naman ay tumutukoy sa bahagi ng isang particular na lugar na kung saan ito ay hindi nakakatanggap sa sapat na precipitasyon sa kultura. So, ang ganitong lupain ay tinatawag ng lupain at na kung saan lubog ng hirap para sa mas kailangan at ayaw ang mabuhay. Parang mas lumalama. Parang parang mas nalalayo
ibabaw man ng lupa yan, basta ikaw mga taong nagre-research sa mga anumang uri ng lupa. Tama. Ang geografiya ay kumukuha ng mga data o mga impormasyon patungkol sa Asya o sa mga daigdig. So, ngayon naman, ang ating tatalakayin ay ang kontinente ng Asya. So, sino ang gusto ba? Sige. Kontinente ang tawag sa pinakamalaking divisyon ng lupa sa Europe kaya sa daigdig. Isa sa mga paraan ng pagkuha ng lokasyon ng isang kontinente at bansa ay sa pamamagitan ng pagtukoy ng ating pagkakamit. Maraming salamat. So, ang Asya ay ito ang pinakamalaking kontinente pero sa daigdig. So, ang kontinente sinasabi ay tawag sa pinakamalaking divisyon. Ibig sabihin, divide sa mga kontinente. So, para makuha ang kontinente, kukuha natin pa sa pamagitan ng latitude. Sino kaya nakuha ng latitude? So, ang sinasabi latitude ay kung dito at hilaga at timog. Halimbawa, ito ang logo. Naiintindihan niyo ba lahat? Malino ba? Ang latitude at sinasabi is pamagawa na May manuha ito kayo ng tatlong grupo. ang tinutukoy na dito sa hilaga at timog. Ano ang gawa? Ang pangalawa ay pamagitan ng lingkod. Sa pamamagitan nito dito natutukoy ang kontinente. So, ang kontinente naman ay nahati sa limang bagyo. Ang hilaga, kanluran, timog silangan at Asya. So, ibig sabihin, ang kontinente ng Asya ay nahati sa lima. Ang una ay hilaga. Pangalawa, gayon, kanluran, timog. Pangapat, timog silangan. Panglima, silangan ng Asya. Dapat, diba? Hilaga, timog, silangan, kanluran. So, diba meron dito, timog silangan. Paano mo exam? So, ngayon is ating ko kayo sa tatlong grupo para sa gawain. So, ang timog silangan ay natutukoy dito. Silangan, try and try. Sa pagitan ng timog at silangan. So, ngayon naman, ang sunod natin tatalakayin ay kung ano ang kontinente ng daigdig ng ating mundo. Ang ating mundo ay meron ng tatlong grupo. Ano? Itong kontinente. So, ano mga yun? Asia, Europa, Australia, Antarctica, Hilagang Amerika, So, ating kayo ng tatlong grupo para sa ating North America. 1, 2, 3. Africa. So, dito ang kontinente ng Asia. So, ito na sila. Hindi ako makakuhaan ito. Kontinente ng mundo. Ay, kaya mo yan. Ay, kaya mo daw yan. Ang gulat na mauna. Balik niya ka dalo, bibigyan ko kayo na. Ang pitong kontinente ng daigdig ng ating mundo ay Asia, Africa, North America, South America,
bubungagin kapaligiran at kahit yung mga living things na nandyan papakainin ko tulad ng mga hayop para maging balance ang ating nature, malinis at may mapayapang pamumuhay sa ating paligid at kalupaan. Galing. Sino ba gusto sumagot? Paano mo mapalagahan ng mga For me po, kapag po tayo ay nagputol ng puno, magtanim din tayo ulit, tapos panatiliin natin malinis ang ating kapaligiran para hindi po ito mag-cause ng baha at landslide. galing. Ngayon nga, mapapalalagaan natin ang ating lupa sa ating kapaligiran sa pamagitan ng paglinis sa pagtanim ng mga halaman. So, mapapalalagaan natin yung mga ating lupa. So, okay, class, tayo magkakaroon ng pagsusunod. Magkuha kayo ng 1/4. Dahil tayo magkakaroon ng meron na bang lahat? Taas ang
30,496,336. C. 20,296. Sabi nga lang mo. D. 22 million. Ang pangapat na tanong ay ilan ang sukat ng okay na ba? Kami po ang grupo. Ang panglimang tanong, ang alin sa sumusunod ang pinagkatayan sa paghati ng mga religyosan? A. Physical, cultural, at historical na aspeto. B. Geographical na aspeto lamang. C. Historical at cultural na aspeto. D. Physical at kasaysayan na aspeto. Ulitin ko ang tanong sa kanila. Alin sa sumusunod ang pinagkatayan sa paghati ng mga religyosan? A. Physical, cultural, at historical na aspeto. B. Geographical na aspeto lamang. Historical at cultural aspeto lamang. D. Physical at kasaysayan na aspeto. Epekto ate yun. Ano ang epekto ng topic na isa? Ito ba? Tapos na ba? May box na may kanya na. Okay, class, bago matatapos ang ating tatalakay, is matatangon kayo ng takdang aralin. So, ang inyong takdang aralin, so, naiintindihan niyo ba? So, naiintindihan niyo ba? So, kung gano'n is magkakaroon kayo ng takdang aralin. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan. Bukas ang inyong takdang aralin ay gumuhit ng isang anyong lupa na natatagpuan sa atin. Bukas bago